Okay, salamat na sa matang usang niya karon. Salamat ta atong nagabiyahe, silang Arvin ni ana silang Alvin nagabiyahe. Salamat ta sa atong Wednesday. Salamat ta sa mga Bargaha family nagapadayon sila sa pagsimba ni Wednesday. O dako kayo atong kalipay nga ani sila uban kanato sa Wednesday. O padayon ta sa atong paghatag distribution of trucks dito sa Boulevard, tibuok na Pamilya, si Jade ga-drive, na silang Adet, silang Cheng, silang Apel Nese, si Glenn, silang Bingbing, si Jokjok, o si Jik mo na akong partner, si Jik. Kusugay na mga trucks. So, salamat po taghapon nga si atong choir directress na kasulwining siya duha ka buok og mga choir members naghatag po siguro sila tracks siguro gahapon adlaw. Salamat kayo ta. Abi nimo ako lang mong i-update gihapon sa gera sa Israel. Kanang north sa Israel wala na yung mga tao diha gipabalhin gipabakwit sa mga Israelites. Tungod kay sige man silang gimisel sa mga Hezbollah. Hezbollah man ang sige fire nila ba. So gahapon siguro to isang adlaw ba to. Gibumbahan na gyud lang maayo ang Hezbollah. Daghan kay mga infrastructure nila nga nagaguba sa Hezbollah na dapit sa Lebanon. So mura og nanago na sila daghan kay mga leaders sa mga Hezbollah nga napatay atong ilang gihimo nga pangumba sa Israel kay gusto nila makabalik na itong mga tao dito ba nga ipabakwit nila. Kaya mahimo bisag kita gani kanang naig samok mo bakwit tawag kita mahimo. Wala pa ginabuhi, puro lang tabang ngayog tabang. So wala na ang hitabo karon sa gira sa Middle East. O karon nahibalaan sa mga Israel nga weak na ang Iran tungod kay nasulod man gyud sa mga aeroplano sa Israel ang nasod gyud sa Iran, nasulod na gyud nila. Doon naman na sila Is-300 din ha. Kanang Is-300 uban ana Is-200 makadetect nag aeroplano nga mosulod then bumbahan na ka. Pero tungod siguro na sa kinaadman yun sa Israel, dili ma-detect ng mga aeroplano nila sa mga armas diha sa gibutang sa Russian made man na. So mao na nga nakaingon sila nga at this point in time weak na ng Iran. Anytime from now o disidihan yun na sa Israel ng Iran na magulob yun na, pero ang ilaha na god bisan pa ang Amerika dili na pahilabtan ang kanang planta bitaw sa oil diya sa Iran kay mo doon naman ay worldwide effect good sa fuel. So yun ana ang nahitabo sa atong kalibutan karon. Nagpasalamat lang ta kay at this point in time gitabangan pa ang nasod sa Israel. Daghang katabang niya US, Great Britain, France, o uban pang mga nasod nagtabang niya. So kana siguro mga nasora po na ibalo po na silang mutabang sa Israel, panalanginan po sila. Kita biya ingon ang Biblia kung mag-ampo ta sa kalinaw sa Israel, abi nimo, nay blessing, nay panalangin. So muna nga i-appeal gyud nato na sila sa atong pag-ampo. We stand for Israel. Tungod kay kanang mga Hudiyo, chosen people of God na sila. Sukal pa kaniadto. Okay, so di kay ta magdugay ana na Asya nindog ta. Basahon nato ng usaran na kabersulo na lakbitan na nato ganiha sa atong Sunday school kani atong bersikulo nga atong mensahe karon.
Romans 8:37. Mao na atong niadin niya atong mensahe karon. Balik ta sa atong study sa Book of Romans. Romans 8:37. Klaro na ninyo? Okay, Romans 8:37. Kami basa ready? Ready? Read. Atong utrohon nagbasa dayon atong ato bang murang kung mahimo atong ipasulod sa atong kasing-kasing. Romans 8:37, ready, read. Apo ta amahan na malungit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat kay amahan sa matag asa imong gidala dinhin ining balay lampuan. Og ni ami Lord dayag among kasing-kasing wala may laing tuyo Ginoo nga maday ka, matagaan kag dako kay pasidungog, nasayod mi bisan kining the entire universe kontrolado nimo ni Amahan. Ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi. Salamat kay Amahan sa among Sunday School, naghatag kag wisdom sa among Sunday School teacher, ug salamat Ginoo sa pagtulon-an ni Dr. Rod Maton Amahan nga gihatag namong walay bayad Lord. Mahal naman langit nun, amo sang ipasalamatan ikaw ang manindot nga awit sa choir. Salamat Ginoo nga naandam among kasing-kasing Ginoo pinaagi sa amao nga awit. Salamat adtong mga nagsulwining gahapon, naghatag og tracks. Salamat kay Ginoo ug salamat sa matag usamahan nga nagaampo gyud diha kanimo alang niini nga church, alang sa matag usa. Ug salamat Ginoo sa mga imo mga anak nga niya karong kahaponon. Amahan naman langit nun, kini among pag-ampo, pangaliw po kanimo, gisalig namo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal manluluwas. Amen. Okay, malingkot ta. So, mao ni atong mensahe ingon dire, ingon dire, dili, ingon dire, sa tanan ni ini nga mga butang, sa tanan ha, dili, sa ubang butang, ingon dire, in all these things, in all, dili, in some. So, ingon dire, dili sa tanan ni ini nga mga butang, kita, mga saved ni, na kita, labaw pa kaysa mga mananaog. Labaw pa kaysa mga mananaog. Pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. So, halos ani nga praise na ani siya part sa atong mensahe. Okay, so ang atong mensahe karon naguluhan ni siya og more than conquerors. Labaw pa nga mananaog. Habi nimo dunay usa ka story, usa ka sigulanon, usa ka photographer ba? Kanang photographer mo picture bitaw. Dunay usa ka photographer sa National Magazine, nga gi-assign siya pagkuha og hulagway sa dako kayo nga sunog dina sa kanang forest ba? Forest, dako kayo sunog. Now, giingnan siya nga ato dito kay kuhaid nagpicture. Mao na ang sugo sa ilang boss sa National Magazine. Pagkadto niya dito, putik grabe ang smoke ba? Grabe ang smoke, grabe ang aso nga maoy nakababag niya nga dili sa makakuha picture. So naghangyo siya sa iyang home office, nga mag-hire sila aeroplano. So pag humana na, doon arrangement na, gi-arrange na ang aeroplano. Dayon giingnan siya nga adto dito sa pinakaduol nga airport. Giingnan siya adto dito sa pinakaduol nga airport, tuwa dito ang aeroplano. Pag abot niya dito, naan na tuod ang aeroplano, nag-andar na. Nag-warm up na ang aeroplano ba? Nagtagad na niya. So, pag abot niya dito, saka siya sa aeroplano. Dayon, uban atong kuyog atong kauban atong iyang kamera. Dahil singgit siya, kay saba man na kayo. Sabayin siya, let's go! So, ang pilot, nagpadagan siya sa iyang aeroplano, then naana sila sa kahanginan, dito na sila sa
air, naglupad-lupad na. Nakaroon, giingnan siya sa atong photographer nga ang pilot nga fly over the north side of the fire. Muagi ka dito sa ibabaw sa north side anang dako kay sunog. Kusog kay sulti sa photographer kay sabag ko ng aeroplano god. Dayon giingnan siya nga pag abot nimo dito sa north mo maghimo kag tulo upat ka magpaubos ka sa diha sa sunog. Paglabay nimo sa sunog labay ka katulo ka upat magpaubos ka. So giingnan siya nga ingon ang piloto nga naman why. So ingon tong nagsakay niya nga tungod kay magkuha ko picture. Mao na gisol sa photographer. I'm a photographer and photographers take pictures. Giingnan tong piloto. Nga paghuman ana naghunong gamay ang katong piloto, ingon ang piloto nga abi nako kag og instructor, photographer man di ay ka. So masabtan nato nga katong piloto wa gyud siya bay kuan ba, wa sa kabalog, asa siya paingon ba? Kay kantong iyang sakay di ay photographer man di ito. Dili man tayo instructor nga, mao ni buhata, ana din na. So, ingon ana ang sugilanon ani niya siya. Now, this is exactly how real life appears to us at times. Ingon ana po ka-insakto ba ang paagi sa itong kinabuhi nga makita nato, dunay mga panahon ba nga makita nato. Sama nga, dunay mga panahon nga whoever may be driving the plane does not know where he is going or what he is doing. But that is just how things appear to us. Yung ana ng mga butang nga makita nato sa atong kinabuhi. Now, from our vantage point, atong gilingkuran o gitindugan, sama nga ang atong kinabuhi, murag daghang problema ba nga mabot sa atong kinabuhi. Nga usahay, di na nato ma-figure out bitaw ang problema sa atong kinabuhi. But again, I'm telling you, that is just how things appear. Yung una yun ang mga butang nga makita nato. Okay, now according to the Bible, the children of God are perpetually victorious people. Kumbalikon. According to the Bible, ibo nang gibasa a while ago, the children of God are a perpetual hangtod sa kahangturan ba? Madaugon nga tao. So, samara nga magsulti ko nimo karon, ikaw nga saved, ikaw nga luwas, madaugon ka nga believer. Now, we cannot always see it. Dili nato ni kanunay makita, dili gani ni nato kanunay mabati, dili nato ni kanunay nga magkinabuhi ta nga ingon ana nga madaugon ta. But it is true nonetheless. Tinuod ni, mao ni sultis polo sa Dios. Kaning verse before us today, gidala ni nato kaning bersikula, naghatag ni nato kalipay, naghatag nato paglaom sa mga kasing-kasing sa mga anak sa Dios. Sobra na sa 2,000 katuig. Sobra na sa 2,000 katuig. So, it reminds us that we are more than conquerors. Nagpahinomdom ni nato nga kita labaw pa nga mananaog in spite of how things appear to us or in spite of how we may feel about our circumstances bahin sa itong mga hitabo sa itong kasing-kasing. So, nini kahaponon, I want to spend a little time in this verse today because the facts revealed in it clearly remind us that we are more than conquerors. Labaw pata nga mananaog.
You may not feel like conqueror today. Murag wala ka siguro makabati nga mananaog ka karon. You might feel like inexperienced pilot. Murag bation ka, murag ka piloto ba nga wala experience nga mauna ang kinauyukan sa imong kinabuhi. Pero regardless of how you feel, bisag unsa pa imong gibati, kani nga verse nag-offer ni og words of hope. Nag-offer ni og pulong nga paglaom, pulong sa kalinaw, pulong sa encouragement alang niadtong kinsa labi na atong nga discourage. Labi na atong makaingon ka mura magpildi ni akong kinabuhi, you are defeated, or naglabaw ang problema sa imong kinabuhi. So, let's take a fresh look at this familiar verse and let me show you the facts. I will show you the facts that are revealed here that teach us that we are more than conquerors. Number one, the reality of our conquest. Ang realidad sa atong pagdaog. The reality of our conquest. Muna, Paul uses the phrase, more than conquerors. This translates a word that only appears here in the New Testament. Niara ni sa New Testament, wala ni sa Old Testament. So, it refers to those who gain a surpassing victory. It means to be completely victorious, to carry away an overwhelming victory. Mao nang but pasabot. It literally has the idea of us being super conquerors. Muna na siya. So, that is what the Bible says we are. But that is not always how we feel. Di ba? Dili biya kanunay ng mao itong ibate. Most of the time, most believers I know seem to be overwhelmed by life. Kadaghanan sa kita nga mga believers, kasagaran atong pagbati, murag mulabaw ba ang problema sa itong kinabuhi. When Paul writes that we are super conquerors, he uses a tense that suggests a present tense or active situation. In other words, he is saying, si Paul nagsulti siya, that Christians keep on winning a glorious victory. Maunay, gusto na ko ipahuna-huna, ipabutang sa inyong kasing-kasing, kitang mga Kristohanon, kanunay tang madaagon sa mahimayaong kadaugan. So, he is saying, si Paul, nagsulti siya, nga even when all of life is arrayed against us, muna gisulti ni Paul, bisan pa ang tanan sa atong kinabuhi na hanay na batok kanato kay maunay gusto sa atong kaaway, we are still super conquerors. We are still super conquerors. So regardless of how things feel to us or look to us, we are still more than conquerors. That is the clear testimony of the Word of God. Ito basahon. 2 Corinthians 2:14 and 1 Corinthians 15:57. Kamoy basaan ng 2 Corinthians 2:14. Ready, read. Now thanks be to God which always caused us to triumph in Christ, and make it manifest the same word of his knowledge by us in every case. 1 Corinthians 15:57. Go. So mao na gisulti ni Paul sa 1 Corinthians dito sa Corinth. Pirmerong sulat niya sa Corinth ningon siya. Karon mga pasalamat ngadto sa Dios nga sa kanunay nagahimo kanato sa pagdaog diha ni Kristo og nagahimo sa pagpadayag sa kahumot sa iyang kahibalo pinaagi kanato sa matag dapit. Sa 57 ingon siya apan mga pasalamat ngadto sa Dios nga nagahatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So,
Our prayers should be that we would accept by faith the promises of God concerning the victory we have in Jesus. Our prayers should also be that God would help us to live out that victory every day in spite of how things look to us or how we feel about our circumstances. So atong ibati aning atong kinabuhi. Number 2, the realm of our conquest, ang pagkahariano ng pagkataas sa atong kadaugan. Makapalo man kana na siya. Paul says that we are more than conquerors in all these things. Dili in some of these things. Paul says that we are more than conquerors in all these things. Most of us have the idea that victory occurs when we are living lives that are free from troubles, affliction, and heartaches. Mauna ang kasagaran natong ideya ba nga madaugon lang ta tungod kay nagkinabuhi ta nga doon natin wala tay problema, wala tay sakit, wala tay mga kasakit sa kasing-kasing. So, mauna na siya. Paul says that reality is something far different. We are super conquerors in spite of everything the world and the devil can throw us. Kaning these things nga gisulti diri sa pulong sa Dios, Paul is referring to can be found in verse 33 to 35. Ato ra gud nang basahon. Ato ra ni gibasa gadiha, gibasa 33 to 35. Okay. Mao na iyang gisulti ni Paul. Kamoy basa ng Romans 8:33. Read. Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Verse 34 go. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather that is risen again. Who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Verse 35 go. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Thank you. Mao ni giingon niya ni Paul isa. Kinsa man ang maningil og bisan unsang butang ngadto sa mga pinili sa Dios. Ikaw nga saved, pinili ka sa Dios. Kinsa man ang maningil sa bisan unsang butang ngadto sa mga pinili sa Dios. Ang Dios mao ang nagapakamatarong. 34. Kinsa man siya nga naghukom sa silot, si Kristo mao ang namatay. Oo, hinuon ang nabanhaw pag-usab. Kinsa mao ang anaa bisan sa tuo nga kamot sa Dios. Kinsa mao usab ang nagahimo og pangamuyo alang kanato. 35 ngundi. Kinsa ba ang makapabulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kasakitan ba o kagulanan o paglutos o kagutom o kasubo o kakuyaw o espada? Mao na ang gisulti ni Paul. So, ato lang, let's take a look. Ato lang tanawon ko no, kani mga listahan sa mga problema. Listahan sa mga problema atong ibasa. You will see that many of these things are a common part of living life. But we are super conquerors in spite of those who charge us. We are super conquerors in spite of those who charge us. Katong nabasa nato sa 33. Hindi. We are victorious over all those who could challenge our relationship with the Lord God. Because God has justified us and nothing will ever change the mind of God. We are super conquerors in spite of those who condemn us. 34, natin mabasa sa 34. We are victorious over those who would declare that we are unworthy before the Lord. Jesus Christ died for us on the cross and shed His blood to save us, and no one can undo what He did for us on the cross. We are super conquerors in spite of those
who compound us. 35. So, the world and the devil have ever been the enemy of the children of God. Balikon ako. Ang sistema sa kalibutan ug ang devil, ang yawa, kani sila kaaway gud ni natong mga anak sa Dios. Kaaway ni siya nato. So, the attacks are frequent. Kanunay ning atake sila nato mo ni gud ni atong angay mahibalan. The attacks are frequent and they are severe. Grabe na silang atake na to. In spite of everything they throw in our direction. Bisa pag unsa mga butang nga ilang ilabay diri sa atong direction, we are still victorious. Mananaog sa gihapon ta over all the efforts to defeat us and to destroy us. Mananaog sa gihapon ta. Tanawon na ko look at the list of attacks the children of God face in this life. Mana. Number 1, tribulation. Tribulation, mo nang atake. To be squeezed or kana bang mura kag pug-on ba dahil mura kag bation nga gi-pressure ka. And this is the common problem of all people giatubang sa tanang mga katawhan. Ato ra kong pasahon ni John 16:33. John 16:33. Kami basa ana. Read. Okay, kanang Job 14:1. Kamoy basa na tanan. Read. So mo na gingon ni John sa kini mga butang nga akong gisulting na kaninyo aron dinhi kanako kamo makabaton og kalinaw. Sa kalibutan kamo makabaton og kasakitan. Apan pagmalipayon gidaog ko na ang kalibutan. Now, ingon ni si Job 14:1 ingon dire, ang tao nga nahimugso sa babae may jutay nga mga adlaw ug puno sa kasamo. Puno sa kasamo. Okay, so number 2 is mao na ang attack sa mga attack sa yawa sa mga anak sa Dios nga atong giatubang. Number 1, tribulation. Number 2, distress. Literally, kana bang kamay lugar ba? In narrow place. It means to be him, mura pa ka gidugsak magdagom ba? It means to be him in by one's circumstances. To be trapped with no way out. Sama nga gitrap ka ba nga wa na kay gawsanan. Mao na ang atake niya sa mga anak sa Diyos. Number 3, persecution. Suffering inflicted on us because of our relationship with Jesus Christ. So, mao na kasagaran dunay mga pag-antos nga mabati sa usa ka believer tungod na sa atong relasyon diha sa Ginoo. Relasyon ato sa Ginoo. Number 4 is famine. Now, famine murag kulang na gyud kag necessary resources. This is the natural byproduct of persecution. Kanang famine. Then nakedness. A lack of proper clothing. Wala na gyud ka insaktong pansanina and to be in state of destitution. Murag nakas kahimtang sa kapobrehon, and this is also the byproduct of persecution. The next is peril, kadlok. Mao na ang the threat of imminent and awful danger, ang hulga ba sa hinanali nga mga kakuyaw, danger. Then the last is sword, the threat of murder. Mao ni ang kasagaran gyud nahitabo sa mga believer kaniadto mga panahon. Kaniadto mahibal-an kang nga believer kan Jesus Christ, ila kan dumtan, nagnegosyo ka, ingnon nila mga tao ayag palit diha. Masuko sila nimo. Then dayon naiuban hulgaon ka, patyon ka.
of the sword. So mao na ang list of attacks of the children of God face in this life. Tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, then sword. We are more than conquerors, not avoiding those things. Kato akong gisulti kaniha, katong atake na to. We are more than conquerors, not by avoiding these things, but by triumphing over them through Jesus Christ. Mao na ang kamatuoran. So, our pain and our suffering is very real. But so, maupod ang katuyuan sa Ginoo diri kanato. We must remember that the plan of God for our lives and our plan for our lives, talagsa ra gyud ni magpareha ang plano nato. Here is what is doing. Mauni ang gihimo sa Ginoo nato. Number one, He is refining our lives. Gi-refine niya ang atong kinabuhi ba? Sama ba aning goldsmith ba? Kaning goldsmith, iya gyud nang inito ng kanang ore aron makuha ang impurities. Atong Ginoo gigamit niyang mga pagsulay, mga affliction sa atong kinabuhi aron pagkuha sa atong imperfection o impurities dinhi sa atong flesh. He is refining our lives. Manang gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Number two is, He is remaking our lives. Babasa na sa Romans 8:29 and Ephesians 4:23. Pero dili na lang tayo natin mabasa. When He finishes with us, sa panahon nga mahuman na ang Ginoo sa paghimo ani mga butangan nato, we will be less like ourselves. Less ourselves and more like His Son, the Lord Jesus Christ. Kaya mao man ang tuyo sa Ginoo sa sanctification nato. Number three is, He is realigning our lives. Mabasa na ito na 2 Corinthians 12:7-11. God is working in us to bring us to the place where life ceases to be about us and all about Him and His will for us. Naglihok na siya aron madala ta sa lugar nga muundang na bata bahin sa atong para lang sa atong kaugalingon. Dahil panayon ta nga maglihok ta sa tanan mahitungod sa Ginoo o unsay kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi atong pagabuhaton. Now, this process is very painful. Katong nga process nga katong sa kani nga process kanina sa refining, remaking and realigning. Kani nga process is very painful, but it is very necessary. If He is to be glorified in us, we must remember that God will get more glory from our lives when we are being purified than if we are allowed to live lives of ease. Kalabang, murag, sayon ra kinabuhi ba? Now, kaninga kamatuoran, makita ni nato sa kinabuhi ni Job. Makita po ni nato ang kamatuoran sa ato mismo kinabuhi. So, when do you pray more? Kano sa amang ka, murag magsige kag ampo ba? When does the Bible mean the most to you? When are you more likely to seek the Lord? The answer to all these questions is simple and it is universal. We are more likely to do these things when we are hit. Panalitan, naakay problema ba? Kung naakay problema, mauna niya siya. Buampo tag maayo, dayon mubasa na tag Biblia, dayon mangita na tas Ginoo. So, mauna na ang kasagaran mahitabo sa tao. Kung maigo na ka, inita na ka, mauna mahimuon na sa tao. And that is just reality. That is just reality, and that is why the Lord sends trials our way. Mauna ang Ginoo ba napadala siya og mga pagsulay sa atong kinabuhi. Naay gisulat in the book of Psalms, Psalm 103:14 ingon dito,
For He knoweth our frame. Ang Ginoo ba? For He knoweth our frame, He remembereth that we are dust. Na hinumdum ang Ginoo nga kita, mga abog na ita. So, just as it takes time, heat and pressure to transform coal into a diamond, mao man na ang buhaton sa mga goldsmith nga dugay dili pod taas nga panahon. It take time nga iyang initon, iyang pressureon aron ma-transform ang coal into diamonds. It takes the same circumstances to transform sinners into sin. So, nagkinahanglan po taas-taas nga panahon nga ang usa ka makasasala, mautro siya, mahimo siyang balaan. Number 3, the reason for our conquest. Ang mga katarungan sa atong pagdaog. Katarungan sa atong pagdaog. Now, Paul tells us that the only reason that we are victorious in this life is through Him that love us. So, nindo to atong Sunday school, no? Guwapo to atong Sunday school nga bisag unsay mahitabo ang atong Ginoo Jesus Christ. God the Father, God the Son, love us. So, wala atong point number 3. The reason for our conquest, ang katarungan sa atong pagdaog, si Paul nagsulti na to nga ang ubugtong rason nga kita magbadaogon nining kinabuhi is through Him that love us. So, our victory does not lie within ourselves. Ang atong kinaogan, wala na nagsalig sa atong kaugalingon. Our victory rests in Him alone. Ang atong kadaogan, naalang diha ni Jesus Christ. Ingon ani God. Consider for a moment what we deserve. Consider for a moment what we deserve. Romans 6:23, ato lang basahon ron, o Ezekiel 8:4. Then, huna-huna for a moment about the nature of His love for us. Jeremiah 33:3. Ato ra gud ning basahon, mao ni niya siya. Okay, tanawa. Romans 6:23. Kamoy basa na tanan. Really read. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. O muna nata siya, muna kita. For the wages of sin is death. Kaning death raban ni Asya, everlasting death. Then, Ezekiel 18:4. Kamoy basa ana, Ezekiel 18:4. Read. Behold, all souls are mine, as the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth shall die. So, baon niya ang gisulti ni Paul, ingon si Paul, kaya ang bayan sa sala, mao ang kamatayon. Then, ingon diri sa Ezekiel 18:4, ingon diri nga, ani akaron ang tanang mga kalag, ako man, ingon ang Ginoo. Ingon man, ang kalag sa amahan, ingon man usab, ang kalag sa anak nga lalaki, ako man. Maminaw, ang kalag nga makasala, kini mamatay. So, mao na ang kahimtang nato. Pero, i-consider ang gugma sa Ginoo. Jeremiah 33:3. Kamoy basa na. Read. Mao na gisulti sa Ginoo. Ingon siya, tawag nga ni kanako. Tawag nga ni kanako og ako mutubag kanimo. Og mupakita kanimo sa dagko og gamhanang mga butang. Nga ikaw wala pa nakahibalo. You see, mao na ang angay natong i-consider for a moment ang nature sa love sa Ginoo. Then stop and think. Hunong din, huna-huna, bahin sa unsay gihimo nga gipamatuod na niya ang iyang gugma. Ato na ni gibasa gani ato basahon otro. John 3:16 and Romans 5:8. John 3:16, kamoy basa ana. Read. So mao na ang pag gipruiba sa Ginoong nahigugma siya nato. Romans 5:8. Read. For God
So, mao na giingon ni Paul, siya, apan ang Dios nagapakita sa iyang gugma nganhi kanato nga samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. So, mao na siya ang pruiba nga ang Ginoo nahigugma kanato. The love of God for His children is so vast. Ang gugma sa Ginoo ngadto siyang anak lapad kayo, lalum kayo, o layo kayo na siya. Reaching that God wants us to know that nothing can come to separate us from His great love for us. Maunay gipahibalo sa Ginoo nato nga ang tingwa sa Dios, ang naa sa kasing-kasing sa Dios nga wala gyud makabulag nato gikan sa gugma gikan kaniya. Atong basahon ning otro ganiya, ato naman ning gibasa sa Sunday School. Okay. Kamoy basa na. Romans 8:38. Kamo tanan basa. Read. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, Jesus Christ, Jesus our Lord. So mao ni gingon ni Paul, ingon siya, mao ni gingon sa Ginoo insa. Kay ako masaligon nga walay kamatayon, ni kinabuhi, ni mga anghel, ni mga punuan, ni mga gahom, ni mga butang karon, ni mga butang nga umabot. Verse 39. Ni kahabugon, ni giladmon, ni bisan unsa pang uban nga minugna nga paminaw, makahimo sa pagpahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaa ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. You see? So diha niya. So kaning verse 38, 39, mga komentary lang ni on the depth, on the breadth, and height, and length of God's love for His children. Paul tells us that none of these things mentioned in this verse can separate us. Walay makabulag yun kanato sa gugma sa Dios from the love of God. The word separate means to divide or to put us under, or to divorce, or to put away. Now, the word able, katong mabasa na to sa verse 39, means to have power. To have power. In other words, none of the things people fear so much has any power to divide us from the awesome love of God. Sa talagsaon nga gugma sa Ginoo. Dili nato ni matugkad. When we go through these things, we need to be assured in our hearts and even in our pains and sorrows and afflictions of life are evidence of God's love for us. So, mauna ang kamatuoran, balikon ako pagsulti, nga bisan pa sa mga kasakit, bisan pa sa mga kasubo, bisan pa sa mga afflictions atong kinabuhi, mga ebidensya ni sa gugma sa Dios. Kay kana nahitabo na sa atong kinabuhi, dunay katuyuan ang Ginoo. Paul knew his share of the trials. Kabalo manggol si Paul ani. Paul knew his share of the trials and torments of life. Mabasa na ato lang ng lakbitan og basa. Basahon lang nato diha. Unsay na experience ni Paul. Okay. 2 Corinthians 11:23. Kamay basa na. Read. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more than believers more among them. In stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths oft. Verse 24 go. Of the Jews 5 times received by your stripes, save one. Verse 25 go. Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, and night and day I have been in the deep. Okay, 26 go. In journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by my own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren. 27 go. In weariness and faithfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness. Verse 28 go. Beside those things that are without, that the rich cometh upon me daily, at the care of all the churches. Mao na ang experience ni Paul.
naka-share naay siya share aning mga kaning mga pagsulay o torment sa iyang kinabuhi. Yet sa verse 28 gisultihan siya that he is persuaded. He is persuaded. Now the praise is in the perfect tense. It means that Paul stands convinced. Paul stands convinced and nothing can change his mind about the matter. So he knows that God knows what he is doing and that the saints can count on the boundless eternal love of Jesus Christ to see them through whatever they may face in this life. So, that was Paul's prayer for the Ephesians. Mauna ang pag-ampo ni Paul nga to sa mga Ephesians believers, ug mauna ang kabubuton sa Dios. Ephesians 3:16-31 din na nato tababasa dito. So, we are more than conquerors. Labaw pata ka mananaog. But we don't have to do anything to ensure our victory. Wala gyud tay gihimo nga butang nga masiguro nato atong kadaugan. Victory is ours because the Lord loves us. Tungod kay ang Ginoo Jesus Christ na nahigugma kanato og mi daghan sa mga saad kanato nga ang iyang gugma garantiya na. Ang iyang gugma garantiya na sa atong kadaugan sa tanang mga butang nga moabot batok kanato. So kung gusto nako ipahibalo sa matag usa nga magakalipay ta uban sa Ginoo. Magakalipay ta uban sa Ginoo. Mao ni ang conclusion sa atong mensahe. Are you convinced? If you are saved, you are more than conquerors. If you are saved, you are more than conqueror. I don't always feel like it is true. Ako mismo. I don't always feel like it is true. I don't always live like it is true. But the Bible assures me that it is true. So, I am interested in the truth becoming a reality in our lives. It can. But we must take God at His word and learn to trust Him by faith, even when nothing that is happening in us or to us seems to back it up. In the end, victory comes down to faith. Ang kadaugan mo abot na tungod sa atong pagtuo. Either I believe what the Bible says or I believe what my eyes see, my mind thinks, or what others say. So, my fellow super conquerors, what should we do with the information? I think we should seek the Lord's face and ask Him for the faith to live like super conqueror. Even when we don't like it, that is what we are. Ingon ana tang mga believer. I think we should seek His help to live in victory even when we feel defeated. I think we should just take God at His word and leave the details with Him. So, ang katapusan ako masulti na ito nga, ingon ang pulong sa Dios, ikaw, kita nga mga believer, labaw patanga mananaog. Wala siguro nato ni batia, wala siguro ni nato makita sa atong kinabuhi, pero mao na gisulti sa Ginoo. So, mao na nga ato ning tuhuan. Paglakaw na to, pagpauli na to, hula-huna, ingon ang pulong sa Dios, ingon ang Ginoo, labaw pa ka nga mananaog. Nindog ta, mag-ampo ta. Amahan mo lang itnon, buhay na mga Dios. Salamat sa imong mensahe, Lord. Salamat sa imong assurance diri kanamo, Amahan, nga kaming ang imong mga anak, Lord. Sa tanang mga butang, labaw mi nga mananaog. Amahan mo lang itnon, ako gipangamuyo kanimo Ginoo nga kini nga mensahe mulugdang gyud ni sa kasing-kasing sa matag usa, Lord, labi na ning katapusan mga adlaw. Akong ahyo na matag usa, you can sit it down there, you can kneel, o ako gipangamuyo nga
mag-ampo ta sa Ginoo nga magkinabuhi ta sa pagtuo diya siyang gisulti sa pulong sa Dios. Bisan pa bisan mo la kabatian ini, wala nimo ni makita sa imong kinabuhi, pero maone ang pulong sa Dios alang kanimo ug alang kanako. Pakikistorya sa Dios nining kapunon. Let's do it. Amahan naman langit doon, buhay ng mga Diyos. Ang imong mga anak, amahan, anaa sa ilang tagsa-tagsa kalingkuranan. Wala ko kahibalo sa unsa ilang hagyo diya kanimo. Apan nagapasalig ka Dios. Nga kung unsa man mahitabo, bisan unsa man ang mahitabo sa mong kinabuhi. Kami sa tanang mga butang, labaw pa nga mananaog. Amahan, akong ipangamuyo kanimo Ginoo nining kahaponon. Alang aning akong mga kauban Lord nining iglesia. Akong giampo kanimo nga ikaw nga mong Dios, labaw nga makagagahom. Magpanalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa. Kaduha amahan, akong gipangamuyo kanimo Ginoo nga ikaw nga among Dios nga halangdon. Maghimo sa imong naw nga magsidlak nga sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Katulo amahan, ako nangamuyo kanimo. Dios ka nga the Almighty God. Magmaya ang imong panagway nga na sa matag usa ug muhatag sa matag usa og kalinaw. Mahal mo langit nun, among gipangamuyo kanimo Ginoo. Dungga kini among pangaliw po alang kanimo amahan. Kini among pagampo, pangaliw po kanimo. Ang tanan ini amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Among bugtong personal man luwas. Amen. Okay, manindog ta. Okay, salamat sa mensahe. Amen. We are more than conquerors. Amen. Okay, alang sa pagtapos, akong hangyon na matagusa, manindog ta as we sing our last song this afternoon. Okay, for our last song, we're going to sing, We Will Serve the Lord. Amen. Okay, first stanza, ready, sing. We will serve the Lord, even when trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are chosen generations, we are the sons of God. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Again, another stanza. We will serve the Lord, even when trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are chosen generations, we are the sons of God. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Okay, once again, daghang salamat sa presensya matagusa. Amen. And alas pagtapos, ako hangyon si Brother Alvin for the closing prayer. Gamputa. Most gracious and heavenly Father, Lord, we thank you for your victory ng imong gihatag sa among panibahon karong hapuna.
Salamat Ginoo sa imong pulong nga among nadungog. Salamat sa pagiya kanamo diri sa imong balay alampuanan Ginoo. Salamat sa imong alagad nga igamit aron pagpadayag sa imong pulong. Akong pagampo Ginoo nga among nadungog karong hapuna maglig-on sa among pagtuo Ginoo ug mamahimo na among giya sa adlaw-adlaw nga among pagkinabuhi. Akong pagampo Ginoo nga samtang maglakaw kami pauli sa among mga tagsa-tagsa ka balay Ginoo, ikaw magagiya ka namo, keep us safe Ginoo, and hinaot nga maabot kami sa among mga destinasyon nga walay mga garas or whatever Ginoo. Lord, dako among pasalamat sa imuha nining taknas kahapon among gibalik ang duog himaya. In Jesus name we pray. Amen.